Pag-usapan po natin ngayon mga pre, itong dito no, about dito kay Magalong. Kasi ibang klase rin itong si Magalong eh, no? Oo, pasaway din, 'di ba? Oo, mahilig tumingin sa bakuran ng iba pero yung bakuran niya di inaayos. Ayan Sa Baguio, hindi lang tennis court ang nire-renovate. Pati tiwala ng publiko. Oh, sinusubok. Dapat ganun din, 'di ba? Oh, eto pa. 114 million pesos na proyekto. Halos 3 taon. 94% pa rin. Oh. Ang tanong, hanggang kailan tatanggapin ang palusot na legal naman? Oh, kasi ang sabi, yung proyekto diyan sa Baguio, illegal naman daw. Oh, palusot pa more. 'Di ba? Oh, legal naman. Eto, sana nakikinig na sa atin itong si Magalong ano. Oh, ayan Hindi sapat ang sabihing dumaan sa bidding. 'Di ba? Kung malinis talaga, bakit paulit-ulit yung delay? Kulang ang trabaho at milyon-milyon ang penalties. Oh. Kung maayos ang kontratista, bakit muntik nang i-terminate ang kontrata? Diba? At tungkol sa Diskaya, hindi ito usapin ng apelyedo kundi ito yung pattern. Kapag ang pangalang may kasaysayan ng kontrobersiya ay laging nauugnay sa malaking proyekto. Ayan natural lang na magtanong sa inyo, ang taong bayan. 'Di ba? Ito ay paniningil na. Ang taong bayan kasi naniningil na 'di ba? Hindi naman po ito sinisiraan ka, hindi, walang ganoon. Kundi nauumay na yung taong bayan, lalo na yung mga taga Baguio. Ito ay demand for transparency. So, anyway, ayan bago po tayo magtuloy-tuloy, mga pre, kalimbangin nyo na po dyan, mag-like na kayo, kalimbangin nyo yung itlog ng mga DDS dyan, at i-share ang video ito, share natin para marami pang DDS yung mabuisit sa atin. Kung talagang tapat sa good governance, buksan ang lahat ng dokumento, sagutin ang lahat ng tanong. 'Di ba? Kung may mga katanungan sa iyo Magalong, dapat aktibo kang sumagot. Hindi yung magbibingi-bingian ka lang diyan. 'Di ba? At huwag gawing depensa, ang sumunod kami sa proseso. Ang tanong, sumunod nga ba talaga? Dahil sa huli mga pre, pera ng bayan to, pera ng taong bayan to, 'di ba? At hindi to laro ng tennis na pwedeng idaan sa rally. Kayo na po yung mag-decide kung etong si Magalong ba, binubula ba niya yung mga tao o hindi. Kasi ako, sa tingin ko mga pre, meron itong pinagtatakpan. Diba? Kasi mahilig po siyang sumilip sa problema ng iba, pero yung kanyang problema dyan sa nasasakupan niya, wala nga. Diyan pa nga lang sa Baguio mga pre, yung traffic diyan di masolusyonan, lalo na pag weekend, 'di ba? Grabe po yung traffic diyan sa Baguio. Dapat inaayos ito ni Magalong para alam mo 'yon, mas makaluwag-luwag naman yung mga bumibisita po sa Baguio, 'di ba? Kasi kung tutuusin po, kung mapunta ka po sa Baguio, mas madali po pong mas maganda pang maglakad ka na lang kumpara mag-taxi. Hindi umuusad Mas mabilis pa pong maglakad kumpara mag-taxi. Diyan pa lang wala na, palpak na si Magalong diyan. Di ba? So, ewan ko lang, no? Kung bakit itong si Magalong ginagawa niya mag-ingay. Palagi siyang nag-iingay sa social media, sa media, panay pa interview, pero wala namang nangyayari sa lugar niya, 'di ba? Bagsak. Kumbaga negative. Ano reaction niyo dito mga pre? And comment nyo para mabasa naman po natin. 'Di ba? So ngayon, idugtong po natin itong topic na 'to. Hanapin ko lang.
Hindi ko yata na-save yung picture. Ito na lang yung ano natin, yung saan na ba yun? Ayan na lang. Lagay natin dito, ayan. Ayan sa gitna ng maiingay na headline at paulit-ulit na akusasyon, sana wag kayong magsawa sa paulit-ulit na akusasyon ng mga DDS, ano? Mahalagang linawin ang isang bagay. Ang kwento tungkol sa umano'y Spanish property na iniuugnay naman ngayon kay Martin Romualdez ay hindi pwedeng tawaging ebidensya ng katiwalian. Ito ay isang kwento ng insinuation, hindi ng katotohanan. Ayan kasi alam naman natin yung iba kahit wala kang ginagawa, gagawa ka pa rin ng kwento para magmukha kang sinungaling sa publiko, pag magmumukha kang katawa-tawa sa publiko, yun po yung purpose nila dyan. At para, syempre, pabagsakin ka. Kasi, tinik ka sa kanilang lalamunan. Unahin natin ang pinaka-basic na prinsipyo. Walang dokumento, walang kontrata at walang record na nagpapatunay na si Martin Romualdez ang may-ari ng nasabing villa sa Spain. Ang property ay binili ng isang foreign company. Cecil Property o PTA Ltd. Isang hiwalay at independent na legal entity. Sa ilalim ng batas, hindi ka pwedeng sisihin o idawit dahil lamang may kakilala ka o inimbitahan ka sa isang event. Diba? Mga DDS, mahilig dyan. Ang sinasabing link ay ano? Isang imbitasyon sa Singapore. Ito po ay isang imbitasyon sa Singapore po mismo. Isang koneksyon sa isang shareholder na may sariling corporate background. Ito yung tanong. Kailan naging krimen? Kailan naging krimen ang maimbitahan sa isang international event? Tanong ko po sa inyo. Masama po ba yun? Pag naimbitahan ka, krimen na ba yun? Naimbitahan ka, pagmamay-ari mo na ba agad, gano'n? Diba? Kailan naging illegal ang makisalamuha sa mga negosyante sa isang globalized na mundo? Ang mas delikado rito ay ang pattern ng pagbalita. Ayan binabanggit ang mga aligasyon laban sa ama ng isang shareholder. Inilalayo sa panahon, inilalayo sa jurisdiksyon, at ipinipilit idikit kay Romualdez kahit wala pa siyang partisipasyon. Kontrol o benepisyo sa isang transaksyon na tinutukoy nitong mga DDS na to. Nitong mga kalaban ni Martin Romualdez. Ito ay guilt association hindi po ito kumbaga investigasyon. Dagdag pa rito mga pre, walang sino mang otoridad, local man o international, ang nagsasabing si Martin Romualdez ay sangkot sa money laundering, transactions o anumang illegal na gawain. Zero po. Wala nga may labas mga DDS niyan Zero po talaga. Pero marami silang kwento. Asan yung ebidensya? May resibo ba? At tandaan po natin ito mga pre. Kung may ebidensya, bakit wala pang kaso? Kung may paglabag, bakit puro kwento at haka-haka lang ang umiikot? Lalo na sa social media. Diba? Ang mas malinaw po rito ay pamumulitik ka po. Habang pinapalakas ni Romualdez ang institusyon ng Kamara, itinutulak ang mga reforma at sinusuporta ng administrasyon sa mga sensitibong pulisiya, dumarami ang demolition jobs. Hindi ito bago sa politika ng Pilipinas, mga pre. Ako, humahanga din po ako kay Martin Romualdez kasi yung suporta niya kay PBBM, nandun. Walang pagbabago, walang kupas.
'Di ba? Oo. Walang kupas. Tingnan niyo naman si etong si Saldi ko. Nung nalaman po nating kupal pala, eh di binanata natin. Nung nalaman nating magnanakaw pala, kurap, eh di ba binanata natin? Wala po tayong pipiliin dito mga pre. Pero, kung sa tingin natin, totoo yung taong ito, bakit hindi natin suportahan? Diba? Ganun lang naman mga pre. Hindi ko napapahabain ito. Yun lang. Yung sa akin lang mga pre is, makiramdam tayo kung sino yung nasa katotohanan. Sinabi niya may nag-comment dito, ipin ko. Bayaran ka ba? Please reply. Oo, bayaran ako. Matagal na akong bayaran. Bayaran ako ni YouTube, Facebook. Kaya yung binabayad sa akin, hindi mo kikitain sa loob ng 1 taon. Hampas lupa ka lang kasi. 'Di ba? Bayaran ako ni Facebook at YouTube, kaya hampas lupa ka lang, Roberto Doctolero. Pangit pa ng pangalan mo. 'Di ba? Bigla-bigla ka kasi papasok, pantanga pa yung comment mo. 'Di ba? Natural. Kaya nga nagla-live ako dito dahil bayad eh. Bayad ni YouTube. Bakit? Monetize yung channel ko eh. Tanginang yan. Hindi pa makita? Kailangan pa sabihin? Kailangan pa magtanong? Tanga ka ba? Ha? Kaya nga nagla-live kasi bayad, di ba? Oo. At syempre, dahil bayad po tayo ni YouTube, kailangan may, di ba? Quality po yung ating topic. Doon po tayo sa katotohanan. Kayo, kahit yung mga DDS dyan, kahit bayad ni YouTube yan, kumakampi sa mga sinungaling ng mga DDS, mga Duterte. Sayang yung pagkataon nyo. Wag kayong tatanga-tanga dito sa live ko. Basag kayo agad sa akin. Diba? So kayo mga pre, anong reaction nyo dito? Comment down below para naman po mabasa natin yung inyong mga komento. Ayan. So, yun huwag kalimutang mag-like sa ating live ngayon. Share this video mga pre. At syempre may TikTok po tayo, may Facebook po tayo. And magkita-kita po tayo dyan.